edukasyon at malasakit. Ito ang ipinakita at ipinaramdam ni Mayor Along sa halos 3 taon niyang panunungkulan bilang ama ng Caloocan. Sa kanyang pamumuno, patuloy at mas napabilis ang pag-unlad ng lungsod. Yung aksyon at malasakit, hindi lang naman ito basta slogan para sa akin, kundi gabay natin sa araw-araw na pamumuhay at sa paglilingkod sa mga batang kangkalo. Sa maiksing panahon, napakarami na ang nagawa at naisulong ng administrasyon ni Mayor Along. I think in my case, mapalad din ako na nailatag na ng aking ama ang landas na tatahakin ng Caloocan sa mga susunod na taon. Maganda ang naging simula ng aking pamumuno dahil mayroon na tayong mga naging basehan kung paano pa mas mapagsisilbihan ang mga batang kangkalo. Hindi tumigil si Mayor Along sa pag-iisip ng mga pamamaraan para maibigay sa mga kabataan ng Caloocan ang edukasyong hindi lang basta sapat. Dahil para sa kanya, dapat yung mahusay at dekalidad. Over the years, we transformed UCC. Wala nang nagkaklase sa mga butas at madilim na classroom. Wala nang nagtitiis sa masangsang na paaralan. Wala nang nagtatapos na hindi nakakakuha ng dekalidad na edukasyon. Sa sektor ng edukasyon, meron tayong bagong UCC College of Engineering. First day yan. So, kamusta first day niyo? Nagpagawa rin tayo ng iba't ibang pasilidad para sa mga paaralang elementarya at sekundarya. At nariyan ang free bags at school supplies para sa mga mag-aaral. Patuloy rin ang pagpapataas ng kalidad ng serbisyo sa Caloocan City Medical Center at Caloocan City North Medical Center. Tinuloy din natin ang inumpisahan ni dating Mayor Oka na pagbabago sa imahe ng CCMC. Nakilala bilang Diosdedo Hospital sa ilalim ng mga nakalipas na administrasyon bago siya naging alkalde. Hindi po sapat na ipagmalaki ang pagpapatayo ng ospital kung sumikat naman ito sa tawag na Diosdedo sa panahon mo. We revived CCMC. Sinisikap rin ng pamahalaang panglungsod na mailapit sa mga barangay ang mga pangunahing serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga bagong health centers. Bago matapos ang taon, magkakaroon ang Caloocan ng 10 dagdag na health centers. Kaliwat kanan ang mga medical missions, may gamot at maraming libreng serbisyo pangkalusugan. Para naman matiyak na laging ligtas ang mga mamamayan, nagproyekto tayo ng mas maraming street lights. Hindi napako ang pangako kong pagpapailaw ng mga kalsada. Sa loob ng 2 taon, umabot sa halos 3,400 na street lights ang naitayo natin at napailaw po nito ang may kabuuang halos 60 kilometrong kalsada. Hindi po tayo titigil hanggat hindi natin naiilawan ang bawat kalye, ang bawat eskinita patungo sa bahay ninyo. Tiniyak natin na kumpleto sa kagamitan ang ating PSTMD at mga kapulisan, kaya naman nag-donate tayo ng motor at sasakyan sa Caloocan City Police Station. May record na po yung patient dito? Anong barangay kayo mag-iuwi? Nagkaroon din tayo ng 24/7 emergency hotline na dial 888 Along o 888-25664 upang palakasin at pabilisin ang ating disaster response. Ito yung 160. Ganun din, wala na, mababa na. Halos lumabas na yung mga bato eh. Oo, basta talaga. ipinagmamalaki rin ng administrasyon ni Mayor Along ang mga trabaho at hanap buhay na nalikha sa ilalim ng halos 3 taon ng kanyang pamumuno. Kaya bukod sa pagkakakitaan, nabibigyan rin ng mataas na moral ang mga mamamayan ng Caloocan. Mula nang maupo si Mayor Along, sa tulong ng mga pribadong kumpanya, 261,524 na ang bilang ng naialok na trabaho
para sa mga mamamayan ng Caloocan. Nagsagawa rin ang pamahalang panglungsod sa pangunguna ni Mayor Along ng mga inisyatibo para mas mailapit sa publiko ang serbisyong may aksyon at malasakit. Tulad na lamang ng People's Day at Mayor's Hour, kung saan agarang natutugunan ang mga hinaing ng mga taga-Caloocan. Patuloy rin ang pag-alalay sa ating mga senior citizens, persons with disabilities o PWD, maging sa mga solo parents sa ating lungsod. Ang mga infrastrukturang pangarap lang noon ni Mayor Along ay sabay-sabay nang itinatayo. Sabi sa akin, kung katunggali ko noong kumpanya, wala raw akong proyektong pabahay. Ngayon, halos 10,000 housing units ng bankers residence at deparo residences ang maaaring maging tahanan ng mga batang Kangkalu. Marami rin tayong infrastructure projects na sinimulan at inaabangan ng mga mamamayan. Nariyan ang Caloocan City Hall North sa Zapote, na mapakikinabangan na sa huling bahagi ng susunod na taon. Sisimulan na rin gawin ang Government Center sa tabi ng Caloocan South City Hall, na matatapos sa loob ng 3 taon. Ginagawa na rin ang Hall of Justice na magagamit na ng RTC at MTC judges. Uumpisahan na rin ang Caloocan City Fire and Police Station sa Sangandaan, na nakatakda ring matapos sa huling bahagi ng susunod na taon. Ang multipurpose building sa South Caloocan, kung saan naroon ang pinakaaabangang Caloocan Sports Arena, ay malapit nang ma-enjoy ng mga batang Kangkalu dahil sisimulan na rin ang pagpapagawa nito. Patuloy ang paggawa sa DSUD Housing at NHA Housing, na nakatakdang matapos at malipatan ng ilang mga gusali ng mga batang Kangkalu bago matapos ang 2025. Legislative Building, na magagamit na rin ng ating mga mambabatas sa susunod na taon. Tapos na rin ang Phase 1 at sisimulan na ang Phase 2 ng Columbarium at Crematorium sa Barangay 187. Makakapag-produce na rin tayo ng mga batang Kangkalung doktor. Dahil umuusad na ang paggawa ng unang gusali ng UCC College of Medicine and Health Sciences sa Barangay 180. Maging ang PUP Caloocan sa Diparo, na kauna-unahang State University sa Kamanava, ay mapakikinabangan na rin ng mga scholar ng Caloocan sa 2026. Isa rin sa direktiba ni Mayor Along ang linisin ang Caloocan. Hindi po ako artista. Hindi rin po ako mahilig sumakay sa mga issue para mapag-usapan at mailagay sa balita o sa media. Pero sa mga nakalipas na mahigit 2 taon, isa lang ang tinitiyak ko. Ang mga salitang aksyon at malasakit ay hindi lamang naging bikahong slogan, kundi ito ang naging sentro ng aking paggogobyerno upang maghatid ng maayos na serbisyo at tapat na paglilingkod sa mga batang Kangkalu. Sa aking unang termino, naging prioridad natin ang ating mga lolo at lola. Maliban sa birthday package, binigyan din natin sila ng 500 pesos birthday cash gift. Ang mga makatotohanang benepisyo ng mga lola at lolo natin sa Caloocan, ipinapangako pa lamang ng iba, nagawa na po ni Along.
We will continue to implement programs, projects, and policies that will benefit our constituents. Ang bawat programa, bawat proyekto, bawat polisiya, nais natin na nararamdaman at nakakaambag sa pag-unlad ng kanilang pamumuhay. Kung hindi sapat para sa ating mga kritiko ang 7 sunod-sunod na SGLG, abangan po nila ang ating ikawalo. Ang tanging magsasabi na napag-iiwanan ang Caloocan ay ang mga dayo at hindi totoong taga-Caloocan. Dahil hindi natin sila naging katuwang sa pagpapaangat ng ating lungsod. Hindi rin nila alam kung saan tayo nagsimula, mga pagbabago at pag-unlad natin dito sa Caloocan. Pagdating sa public service, hindi lang dapat husay ang pinaiiral. Importante na paganahin rin ang puso na siyang magiging gabay ng ating mga lider para sa mas epektibo at ramdam na serbisyo publiko. Ganyan ang tinatamasa ngayon ng mga taga-Caloocan. Kaya naman, kitang-kita rin ang pagmamahal kay Mayor ng mga batang Kankalu. Ito ang pagpapatunay na nararamdaman ng mga mamamayan ang positibong epekto ng lahat ng mga ginagawa. Nakakataba lang ng puso na madalas kapag nakakausap ko ang taong bayan, maraming nagpapasalamat sa atin at marami ring nagbibigay ng kanilang mga mungkahi para mas mapaganda pa ang mga programang mayroon tayo. Marami na tayong nagawa sa Caloocan. We have to show our people that we love them and that we love what we do. Tuloy lang tayo sa ating pagtatrabaho. Aayusin natin ang mga kailangan pang ayusin. Ipagpapatuloy po natin na iparamdam ang malasakit sa ating mga mamamayan. Alam ko, marami nagtatangka na sirain ang legasiya na nais nating iwanan sa Caloocan. But let this be a warning to everyone. Empleyado man ng pamahalaang lungsod o dating opisyal ng pamahalaan, lokal o nasyonal, hindi ako papayag na sirain ng mga tiwali o pamumulitika para sa kanilang pangsariling interes ang mga pinaghirapan ko kasama niyong lahat ng mga nandirito ngayon para sa lungsod ng Caloocan. Bring your politics elsewhere. Huwag dito. Huwag kaming mga batang Kankalu. Marami pa tayong plano at pangarap para sa ating syudad. And we are not in competition with anyone but ourselves. Our only mission is to make sure that the life of every batang Kankalu is better than before. Hindi po tayo titigil na iparamdam sa ating mga mamamayan, umaaraw man o bumabaha, sa oras man ng krisis o tagumpay, ang batang Kankalu na sa harap nyo ay para sa kanyang kapwa batang Kankalu. Maraming salamat po. Mabuhay ang makasaysayang lungsod ng Caloocan.